So ito, tikman naman natin yung bestseller din nila rito, yung inutak. Maraming mo-order sa kanila rito sa walk-in at saka sa mga wholesale. Napaka-creamy, oh. Para siyang suman na malagkit, no? Tapos ang kagandahan dito, Kawander, ayun, oh. Meron siyang ube sa ilalim. Wow. Tapos meron siyang mapipil mo yung lasa ng langka. Bukod po sa leche flan at ubi halaya, meron din po kami ditong mga homemade bakery products ng Nanay Nidas na pwede niyo pong ma-avail sa aming tindahan. Sa mga gustong kumita dyan, open po kami for sellers. Meron po kami ditong mga produkto na maaari niyong pagkakitaan. Ito naman po yung sasalang natin na Mojako donut po na bestseller. So ganito na itsura ng pag naluto. So Mark, dito ano naman yung gagawin nila dito? Pagulungan po sa dyan sa powder sugar, saka po siya lalagyan ng palaman. Ilang flavor yung palaman natin dyan? 4 po. Dito naman po tayo sa mga kasaba cake. Kasaba cake. Pagkatapos po siya maluto yung kamuting kahoy, O yung kanina, no? Apo, bali lalagyan na po natin siya ng toppings na Toppings. chiplan. Yung ibabaw. Babaw po, tapos lalagyan po natin ng cheese at makapuno. Meron naman po tayong mga finished product dito, mga braso de Mercedes. Tayong Choco Moist. Choco Moist. Choco Moist na half roll po, meron po tayo. Wow. Meron pong Yema Cake, Yung maki. half roll, meron na po tayo niyan. Apoy. So yan mga kawander, yung mga pinakita ni Mark sa atin, mabibili mo yan doon sa may pwesto nila sa may Vicente Cruz, Nanay Nidas. Meron po mismo sa Nanay Nidas. Ngayong 2026, sa mga gustong kumita at magkaroon ng extra income, nandito ang mga bakery products ng Nanay Nidas na pwede mong pagkakitaan. Kawander, nandito tayo ngayon sa may production area ng Nanay Nidas. Ngayon, meron sila mga bakery products na pwede yung pagkakitaan. Open sila rito sa mga reseller. Sa mga gusto po dyan mag-reseller o may pagkapakitaan, tara po dito sa Nanay Nidas. Yung ginagawa natin dito, Ano po ito, kasaba po, ginigiling natin yung kamuting kahoy para makuha natin yung pakapino niya. ito yung paggawa ng kasaba. Apo, ito po yung madali para gawin. Ayun, malinis, no? Malinis po siya talaga. Talagang makikita mo yung processing nila kung Kita mo po napakalinis. talaga yung process niya kung paano. Ayan. Stainless steel po yan. Stainless steel siya. Tapos maganda po ito, mapapamadali na yung gawa niya. Yung mga ganito, ilang kilo yan? Ano po, 3 kilos po yan. O sige, mga ilang kasaba ang mga gagawa dyan? Nahigit 100 na po magagawa niya. Na piraso. Apo. So ito na Mark yung kaninang na ano niya, na giniling. Apo. Tapos titimplahan na ng mga Itimpla na po ng ingredients. pampalasa para marap. Ano, mantika. Sa paggawa niya, may pattern ba yan? May sinusunod pa tayong Kasi kasunod po yan na timpla kung paano po ma-perfect. Purong condensed talaga yung ginagamit nila rito pagdating sa ingredients. Ayun, mga ilang oras yan Mark hahaluin? Ano lang po, hanggang sa magkalo po yung condense niya tapos yung tubig. Hanggang sa maghalo lang yung Hanggang condensed maghalo at lang saka po. yung kamote. Apo. Ayun. Para pagsalang po, diretso may lasa na. Di ba? Yan sa lalim. Ayan Mark, tapos Apo, nahalo na po siya. Sasalin na po siya sa lagayan. ang dami nyo pa na magagawa. Mga ilang piraso yan, yung mga ganyan? Mga mahigit 100 po yan. 100 piraso. Ilang piraso Mark inagawa? 109 po. 109. Tapos ito, Isasalang na po natin sa oven para maluto po yung kamuti. sa mga oven. Mga 30 minutes po. May ilalagay pa ba tayo dito, bukod dito? Pero po, pagkaluto po niyan, may tatapping sa po tayo ng leche flan. Tsaka itatoppings. Ayun. Pagkatapos po siya maluto yung kamuting kahoy, O yung kanina, no? Apo, bali lalagyan na po natin siya ng toppings na leche flan. Yan, ano yung mga nilalagay din ng toppings dyan? Leche flan po, saka Yung ibabaw. babaw po. Tapos lalagyan po natin ng cheese at makapuno. Kaya Tapos cheese tsaka po, pag makapuno. nalagyan na po lahat yan, pwede na po natin isalang sa oven ulit. Papalutuin na po natin. Tapos after po maluto, papalamigin na po natin. Saka na po i-deliver sa mga branches. Ayun, kaya pala malasa. Tsaka ito isa sa mga bestseller nyo ng Nanay Nidas, no? Opo, Maraming bumibili, no? dami po nagpa-order, dami po nag-reseller. Ayun, mga reseller, mabili to, no? Binto po. Tapos walk-in din po, kabinta din po sa walk-in. Walk-in. Sa isang araw, nakakailan tayong gawa ng ganito? 300 plus po. 300. Paghapon na yon. Opo. Puro depende pa sa flowing ng tao. Depende po sa ano ng tao. Grabe mga kuwanan, nakita nyo kung gaano kalakas yung paggawa nila rito ng kasaba cake at saka yung iba pang mga bakery products nila. Dito yan ha, sa may Nanay Nidas.
Ito po, lalagay na po natin sa oven, lulutuin na po natin mga after 30 minutes. Titingnan po natin kung pwede na. Pagluto na po siya, after 30 minutes po, ito na po yung resulta ng linuto natin na kasaba. Napalamig na to, no? Opo, papalamigin na lang po natin ng kaunti. After po niyan, pwede na po natin dalhin sa mga store natin. Yan, di-deliver na sa mga Deliver na po tindahan. siya sa mga branches. So, isa na naman to sa mga pwede nilang maano sa Nanay Nidas. Opo, mapa ano po nila. Kasi madami po nag-order nito eh. Madami po talagang reseller po nito sa walk-in. Galing, kahit yung mga taga-OFW, gusto ng mga Opo, OFW natin. mga ganito. Mga Iba reseller. kasi pinapadala pa sa ibang bansa ito. Opo, no? pinapadala pong ibang bansa para matikman lang po ang nating gawa. Ito po yung pang-bakery natin sa Castillos, mga Mudyako Donut. Ito po yung mga paninda natin. Ayun. Umalsa na po siya, pwede na po siyang isa lang Ayun. para luto na po siya. Ano yan, hanggang sa mag-brown lang. Golden brown po siya. Ano yung apoy niya? Malakas ba? Mahina lang po ang apoy. Mahina lang dapat na. Kaya po, golden brown na siya, pwede na po siyang balik pa rin. Parang fishball, Mark, ah. Opo. Madali lang pala maruto, no? Pag nag-brown lang. Nag-brown na po siya, luto na po yan. Ganyan lang po siya. Ganyan lang. Opo. Tapos mamaya hahanguin na. Sa isang araw nakakailang gawa kayo, estimate lang. Mga ano po, 500 piraso. 500 piraso, ang dami rin pala. Yun, no? Parang fishball, no? Opo. Ayun. Ito, Mark, tapos ito patutuyuin. Opo. Tapos papalamigin po, saka po siya lalagyan ng palaman. Makikita natin yung finished product nito mamaya. So, Mark, dito, ano naman yung gagawin nila dito? Gagawin natin dito. Papagulungin po siya dyan sa powder sugar, Ayun. saka po siya lalagyan ng palaman. Ilang flavor yung palaman natin dyan? 4 po. May Ano chocolate, may Bavarian, may yema, may tawag ito, Peanut. peanut. Yema. Yema flavor naman siya. Yun, ganun lang pala yung paggawa. Sarap to sa mainit na kape, no? Kape po. Ang merienda. Pagkatapos nito, yan na, i-deliver Diba, na di-deliver na po siya papunta sa mga branches nyo, no? Mga branch po. So yung mga ka-wonder, dito naman tayo ngayon sa may Nanay Nidas store. Ito na yung mga finished product nila. Kasama natin si Melody at saka si Joycel. Alamin din natin yung mga presyo nito. Sa mga balak mag-reseller, ha, check nyo yung video natin. Tara. Bali po, andito na yung mga finished product na galing sa production. Meron po tayo ditong banana cake. 120 pesos lang po ito. Meron din po tayong maliit nito, 65 pesos. Meron din po tayong Brazo de Mercedes, 120 pesos lang po. Ito naman po, good for one person, 65 pesos lang po. Meron din po tayong custard cake, 120 pesos. Meron din po tayong Choco Moist, 120 pesos lang din po. Meron rin po tayong inutak, 65 lang po. And meron rin po tayong kasaba, 65 rin po. Ito naman po yung ating yema cake. Papakita po namin kung paano namin lalagyan ng yema sauce. Tapos lalagyan pa po natin yan ng cheese. Para mas creamy. Ito na po yung ating yema cake. Ma-avail nyo na po ito sa Nanay Nidas sa halagang 70 pesos only. Sa mga gustong kumita dyan, open po kami for seller. Meron po kami ditong mga produkto na maaari nyong pagkakitaan. Pasyal lang po kayo dito sa Nanay Nidas. Dito lang po sa 826 Vicente Cruz, Sampaloc, Manila. Holiday po tayo ng 4 a.m. to 1 a.m. Pwede po kayo dun sa FB page namin order online. Tapos, then, pwede rin po ipapabook nyo na lang para makakuha po kayo ng order. Hindi na kayo kailangan na pumunta dito sa aming store.